Ito ang dapat nating abangan sa FTJ's Batang Quiapo. Na siya tanggol sa kanilang drug lab kung saan na agad napansin ni Enteng ang pagdami ng mga tauhang nakabantay sa loob. Kaya sinabi nga ni Boss Divina na sinisigurado niya lang ang kanilang proteksyon dahil ayaw na nga niyang maulit pa ang nakawang nangyari sa kanila. At dito ay maaaring malaki ang mawala sa kanila. Kaya bilib na bilib rin si Madonna na kahit baguhan pa lang sa paggawa ng droga ay alam na nga ni Boss Divina ang kanyang ginagawa. Kaya dito na rin nalaman nila Tanggol na ang mga chemist noon nila Senyor Facundo ay sila rin ang kinuha ni Boss Divina. Kaya halos walang pinagkaiba ang kalidad nito sa produkto ng mga kabalyero. Pero sa kasamaang palad ay wala pa silang nahanap na customer na gustong bumili mula sa kanila. Lalo na ng mga bagito pa lang sila sa larangan ng droga. Kaya nag-aalala nga si Tanggol na kung hindi nga nilang magagawang maibenta ang kanilang mga kalakal ay unti-unti lang silang malulugi. Kaya ito ang pangunahin nilang agenda. Kaya duda ang mga kasamahan ni Tanggol na agad silang makakabenta. Lalo na nakilala lang ang kanilang grupo sa pagbibenta ng mga mamahaling sasakyan. Kaya ang naisip na solusyon ni Tanggol ay gamitin ang pangalan ng mga kabalyero at palabasin na pinagpatuloy nga nila ang kanilang nasimulan. At dahil marami na ngang nakatransaksyon noon si Senyor Facundo ay madali na nga lang silang makapagbenta. Pero ang kinakatakot nga ni Madonna na baka balikan sila ng mga kalaban kung malaman nga nilang nagpapatuloy ang paggawa ng droga ng pamilya Kabalyero. Pero para kay Tanggol ay gamitin man nila o hindi ang pangalan ng mga kabalyero ay mayroon at meron silang mga kabangga. Kaya mas mabuting gamitin na lang nila ito. At tiwala naman si Tanggol na magagawa nga nilang tapatan ang mga grupong gustong kumalaban sa kanila. At kahit may alinlangan ay pumayag pa rin si Boss Divina. Kaya agad na rin tinawagan ang kanyang kontak kung saan agad niya itong inalok na bumili ng droga sa kanila. At dahil hindi nga siya kilala sa pagbebenta nito ay ikinuwento niya na may isang kabalyerong nakaligtas at nagpapatuloy ng mga negosyo. Kaya nang marinig niya ito ay agad na rin pumayag ang kanyang kausap na makipag-deal sa kanila. Kaya matagumpay ang plano ni Tanggol pero gusto pa rin mag-ingat ni Tanggol dahil hindi nga nila alam kung sino ang maaari nilang makalaban. Ngayon ginagamit na nga nila ang pangalan ng mga kabalyero habang si Lolo Noy naman ay tumatakas pa rin mula kay Lena na pilit siyang hinahabol. At dahil palapit na nga ng palapit sa kanya si Lena ay napilitan na nga si Lolo Noy na akyatin ang mga gamit na nakaharang sa kanyang dadaanan para lang makatalon sa kabila. Pero nakita nga ni Lena ang kanyang ginawa at dahil matanda na nga ay mabilis na ngang mapagod si Lolo Noy at halos pa ika-ika na ngang maglakad. At dahil hindi nga pamilyar si Lolo Noy sa lugar ay dahan-dahan lang siyang maglalakad at pilit na tinatakpan ang kanyang pagbubo para hindi ito marinig ni Lena. Pero makalipas lang ang ilang sandali ay agad na inundayan ng saksak ni Lena si Lolo Noy mula sa kanyang likuran. Kaya nagawa nga niyang masaksak ito sa kanyang tiyan. At dito na nga pilit na gumagapang si Lolo Noy para lang makalabas. Pero pinagmamasdan nga lang siya ni Lena na para bang nanonood lang sa kanyang ginagawang pagtakas. At dahil sa lalim ng kanyang sugat ay hirap na gumapang si Lolo Noy hanggang tuluyan na nga siyang napatigil. At dito na nga unti-unting lumapit sa kanya si Lena at dito ay muli siyang inundayan ng saksak sa kanyang likuran. Kaya halos pumagos na nga ang dugo ni Lolo Noy sa kanyang pagkapang. Pero di na rin pinatagal ni Lena ang kanyang paghihirap at tuluyan na siyang tinapos. Kaya agad na rin siyang kumuha ng lumang maleta para isigid ang katawan ni Lolo Noy. Kaya matapos nito ay pilit na kinalasdas ni Lena ang maleta pababa ng bahay. Sa kabilang banda naman ay nakarating na nga si Tintin sa pwesto ni Marites kung saan sinalubong nga siya ni Roda. At dahil nagagawin pa nga ito ay agad na rin siyang nagpaalam. Kaya dito na nga nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ang mag-ina kung saan ibinalita nga ni Marites na pinalayas na nga ni Rigor si Lena. At sa kasamaang palad ay nalaglag na rin ang batang dinadala nito. Pero dahil sa nangyari ay lalong lumalalim lang ang alitan sa pagitan nilang dalawa ni Rigor. Kaya suportado naman ni Tinding ang naging desisyon ni Marites na panindigan nga na wala siyang kasalanan dahil alam naman nilang si Rigor ang dapat nilang sisihin
dahil siya ang sumira ng kanilang mga buhay. At narito ang mga dapat abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Lolo Noy natagpo ang patay. Lena, madadali si Roda. Tanggol, kukuha ng pulis backer. Natunghayan nga natin sa abangan na dinala nga ni Lena ang maleta sa gitna ng Plaza Miranda. At nang makita nga niyang dumaan si Roda, ay dali-dali niya na rin iniwan ang nasabing maleta. At dahil natisod niya ang isang tindera sa iniwang maleta, ay napatingin sila kung ano ba ang laman nito. At dito na nga tumambad sa kanila ang isang katawan. Kaya dali-dali nga silang tumawag ng pulis. At dahil wala pa rin si Lolo Noy sa pwesto ni Metes, ay nagsimula na ngang mag-alala si Tinding. Kaya kasama si Metes ay inikot nga nila ang Quiapo. At dito na nga nila nakita ang iniwang maleta. At nang buksan nga ito ng pulis, ay agad na nakilala ni Tinding ang mukha ni Lolo Noy na nakasilid sa loob ng maleta. Pero kasabay naman ito ang paghaharap nila Lena at Roda sa isang eskinita kung saan magagawa nga ni Lena na masaksak ito sa katawan. Habang sinatanggol naman ay plano nang humingi ng tulong. Yan ang dapat nating abangan dito sa FPJ's Batang Quiapo. Please like and subscribe our channel. Maraming salamat po.